mayroon lang po akong nais iparating na pagbati sa ating mayor. Yan po. Happy, happy, happy birthday, Mayor Janet De Leon Mercado, ang First Lady Mayor ng Taytay Rizal. Ito mismo ang araw na ito ang kanyang kapanganakan, March 11. So yun po, maligayang pagbati. Mayor, I love Taytay. Malaki po ang nagawa nyo sa akin, kaya I love Taytay. Okay? So, ang kanya pong mensahe nung nakaraang Sabado ay tungkol po doon sa mga aktibidades ng Taytay sa panahon ng ang paksa ay, Juana, ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. Juana, sapagkat yan po ay address sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. So, tatag mo ay tatag natin sa pagbangon sapagkat tanggap na po ng mismo ng ating bansa na ang babae ay may malaking partisipasyon sa pagkakatatag ng patina ng mga paninindigan ng lalaki. Yan, sabi nga sa kasabihan, sa likod ng tagumpay ng isang lalaki, may isang babaeng nakatindig. Yan. Okay, so ito po ang pahayag na mensahe ni Mayor Janet De Leon Mercado nung araw ng Sabado, March 8, sa pagbubukas ng pagdiriwang ng Linggo ng Kababaihan o Buwan ng Kababaihan. Ang buong linggong ito ay nakalaan para sa iba't ibang aktibidades na ibinibigay ng libre sa mga kababaihan. Nung araw po, nung mismo nung Sabado, ay mayroong cervical screening, pap smear, breast examination, facial, reflexology, and massage. Yun po ay mismong sa gymnasium ng San Juan ginanap. At yun po ay marami po ang nakatanggap ng libreng serbisyong yon. Pero ngayon pong linggong ito, simula na po nung Lunes, kahapon, hanggang sa Biyernes, ay patuloy pong gagampanan ang medical mission at saka yung kapihan program. Yan po sa iba't ibang barangay. And then, ang pinaka-highlight po ay gaganapin sa Sabado sa Kalayaan Park na kung saan yun po ang gaganaping showdown na kung saan makikita po ninyo ang iba't ibang grupo ng aerobic program ni Mayor. Si Mayor po ang pinagsimulan yan na panahon pa po yan nang siya ay Vice Mayor. Sinimulan po niya yan. At yan nga po talaga ang naging dahilan kung bakit ako kiniliti ng programang yan ng aerobic group ni Mayor. Okay, ang showdown, sabi ni Mayor, ang showdown ng aerobic group sa iba't ibang panig ng Taytay ay grupo ng kababaihan, binibigyang halaga sa ating lipunan. Sana po sa pamamagitan ng selebrasyong ito ng Araw ng Kababaihan ay matamo ng bawat isa ang pagpapahalaga, ang respeto, at pagmamahal ng ating mga kababayan sa ating mga kababaihan. Mabuhay po ang kababaihan ng Taytay. Yan po ang mensahe ng ating butihing Mayor. Happy birthday, Mayor! Okay, so yung showdown pong yun ay magpapakita talaga kung nais po ninyong saksihan, lalo na sa malapit sa Taytay or sa mga taga-Taytay, saksihan po ninyo kung ano ang ginawa ng magic ng aerobics na yan. Hindi lang po Zumba ha, kasi ang Zumba ay isang bahagi lang po ng aerobics na sayaw. So, yan, saksihan niyo po yung showdown na yan. Magsisimula po marahil ng alas 6 hanggang hating gabi na yan. Kasi 15 po ang grupong magpa-participate sa showdown na yan. At yung mga mensahe pa po, lalo na ni Gobernadora Nini Inares na ibinigay niya nung Sabado, ay i-discuss ko po din niya sa mga susunod na pong Martes. Anyway, hanggang buong buwan naman po ng Marso natin isi-celebrate ito. Sapagkat napakaganda po, nakarelate po ako sa programang yan ng Yes ni Gobernador Inares at magkakatulungan po kami at magagampanan po namin ang sinasabing ang Taytay ay gagawin nating huwaran ng Yes program na to. Kung kaya't para maiwasan ang tinatawag na kahirapan, bakit nga ba nagkaroon ng kahirapan? Sabi nga ni Gobernadora ay yan po ang ugat ng problema, ang kahirapan dahil po sa relihiyon. Ang relihiyon ay nagturo ng pananakot at pagmamahal. Kaya nga po ang karamihan sa mga mamamayan ay nagtatrabaho para magbigay ng kanilang ikapong pera. Pero hindi po sila ang tunay, hindi po yun ang tunay na kahulugan ng ikapo. Pero ang ginawa ng mga relihiyong yan ay pera. Kaya nga po marami ang nagsulputan pang relihiyon dahil mabilis kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtuturo sa relihiyon. Pero saan po ba nagsimula yan? Yang problemang yan ng kahirapan. Di po ba ang relihiyon ang pinagsimulan ay Kastila?
Yan po. Kaya nga po ang kahulugan din sa ating batas, ang piring sa mata ng babaeng may hawak ng timbangan ay Kastila po ang pundasyon. Kaya yan po ang tunay na kahulugan kung bakit natin babaguhin o ilalahad na natin ang inilihim nilang katuruan dito sa ating at sisimulan ko ito. Actually, sinisimulan ko na nga po dito sa ating kakampi online sa paglalahad ko ng buwan ng paksa natin. Pero yan nga po, makakatugon po tayo sa kung paano ang dapat at epektibong gagawin para po sa climate change, maka-adapt tayo. Yan po, ididetalye natin yan. Yung programa ni Mayor, makaka-relate po tayo dyan. At higit sa lahat, yung gender equality. Kagaya po ng logong ito, 12 oras ang liwanag, 12 oras ang dilim. Yan po ang simbolismo na kung saan dapat equalitarian. Hindi po patriarkal ang sistema. Ang patriarkal ay sistema ng Kastila. Kaya nga po itinago ang babae. Okay, so yan po ang katotohanan na tumatama sa pagtanggal natin sa piring sa mata ng babaeng may hawak ng timbangan. Yan po ay quote-and-quote katuruan na dapat na nating maunawaan, malaman sa buhay nating ito para matuto tayong tumindig sa pagitan ng dilim at liwanag ng buhay. Equilibrium, timbang sa gitna. Okay? So, dadako na po tayo ngayon sa ating banal na aklat, ang buwan ng paksa sa Marso, kung paano patatatagin ang templo ng dakilang espiritu, ang tao. Ako, at nagsaing, subalit ng maluto ay iba ang kumain. Mapalad din naman ang sino mang nakakain. Lubos na nasyahan, walang pagod ni katiting. Tama po. Tama po. Ako po ang nagtanim, subalit nais ko pong kasama ko kayong kakain. Yan. Sapagkat ang ating pong paksa sa buwan ng Marso, sabi ko nga, ay tungkol po sa kung paano natin palalakasin ang ating katawan sapagkat ito po ay templo ng dakilang espiritu. So meron po tayo laging dalawa kasi timbangan nga Palalakasin natin ito sa pamamagitan ng material. Paano? Yung pagbabawas po ng mga intake natin na kolesterol, mamantika, pagkaing matataba, mamantika yon. At saka yung mga maaalat, matatamis. Yan po yung mga sobrang pagkain na babawasan natin sa pamamagitan ng fasting. At nagsimula na po kami kahapon, Lunes, ang official na simula namin, ang first day na simula namin ng Kwaresma. Nagsimula kami din sa panahon ng pananalangin sa East, West, North, South, sa mga baguhan o first-timer na gaganap ng Kwaresma. And then, kami po ng mga datihan ay humarap po kami sa North, East, West, South. Itinataas po namin ang pang-espiritual naming gampanin ng ikapo dahil po yun po ang requirement dahil yun po ang amnesty, yung panahon ng Kwaresma, 4 na sulok na mundo mong ginagalawan ay iyong patatatagin. Kaya haharap ka ng panalangin mo ng 6 sa umaga, North, 12 ng tanghali, East, and then 6 ng hapon sa West, at saka sa South. Sabay-sabay na po yung first-timer at saka yung mga old-timer. Sa South po tayo haharap lahat, dun ho sa 12 midnight. Yan po. So, ibig sabihin, iaangat po natin ang espiritual na siyang kadalasan hindi po nabibigyan ng diin, ng pansin, nababaliwala po ng karamihan. Pagkaing espiritual po yun. Panalangin, direktang panalangin. At yung mga pag-aaral ng kanilang mga katuruan, yan po ay pagkaing espiritual. Ang laman po nito ay pagkaing espiritual. And then, pagdating naman po sa material, ibababa po natin ang mga pagkaing material na mamantika, mga matatamis, maaalat, dahil dyan po nagsisimula ang karamihan sa sakit. Lalo na ngayon, sa first 24 days, sabi ko nga nung nakaraang Martes, 1 cup na lang po ng kanin ang aming kinakain sa loob ng maghapon. 1 cup ng kanin, pero meron din pong merienda. Siyempre, ang merienda po ay kung pwede lang, prutas na po muna. Prutas na mga sariwang pagkain na kung saan hindi po natin at kailangan hindi sensitive yung katawan nyo sa pag-intake ng mga sariwang pagkain. Kasi kung sanay po kayong uminom sa mga refilling station na tubig, yan po ay processed water, dead water, ginagawa pong sensitive ang sikmura nyo. Kaya pag kumain kayo ng prutas at walang laman ng tiyan nyo, kundi yung prutas lang yon, lalong kukulo ang inyong tiyan. Magiging sensitive, sisikmurain kayo. Kasi po, yan. Ang practice po namin sa pagganap ng Kwaresma, sa fasting at saka ng direktang panalangin, yan po
po ay talagang epektibong napatunayan na namin kami sa Tindig Katao na lalo kaming lumalakas. At yan po ang maganda nating ipinamamanhik sa ating mga kababayan kung pwedeng makiisa na kayo sapagkat yan po ang training. Hello, Madam. Yes, good morning. Yes, si Madam Fe Nicodemos. Yan po ang magandang training na kung saan kapag humagupit uli ang kalikasan, yung climate change na yan, ay magkakaroon na po tayo ng kahandaan, preparedness, kung paano natin ititindig ang sarili natin sa pagitan ng dilim at liwanag ng buhay, lalo na sa panahon ng dilubyo, no? Yung kalamidad, sapagkat hindi ho natin pwedeng labanan ang kalikasan. Kailangan po tayo ay umayon at sumayaw sa kanilang indayog ng hangin, no? Sa agos ng tubig. Hindi ho tayo pwedeng lumangoy ng kontra sa tubig, hindi po pwede tayong tumakbo ng kontra sa hangin. Hindi po pwede yan. Kaya kailangan ang kalikasan ay atin pong aayunan. Pero nang may timbangan. Dahil po tayo, ang edukasyon, sabi ko nga nung nakaraan, ang templo ay may kahulugan, tao, ebanghelyo, edukasyon, mamuno, partisipasyon, lawakan mo at organisahin mo ang iyong sarili. Yan ang kahulugan ng templo. At yun na po ang i-apply natin ngayon. Dahil, yan, ibibigay ko na po sa inyo ngayon ang kahulugan ng Kwaresma. Yan. Siyempre, papasok muna tayo sa salitang ano. Ano ba ang ibig sabihin ng Kwaresma? Sa aking panonood sa television, nakita ko po ang maraming at iba't ibang sagot ng mga tao, no? Kung ano ba talaga ang Kwaresma. Pero isa ang nakapansin, isa lang ang nakatukoy ng sagot sa 40 días. Pero yun lang, 40 días. Ano yun? So, hindi pwedeng 40 días lang. Okay. So, sa panahon ni Noah, ay nagsimula na ang Kwaresma. Ipinakilala na ang Kwaresma. Sa panahon ni Jesus, ginampanan na ang Kwaresma. At sa panahon ng Emisa, yan, yung 6 and 7, 8 and 9 siglo, yan na po, application na ng Kwaresma. Sukatan, subukan ng tinatawag na timbangan ng kaisipan. Okay, so sa panahon po ni Noah, ito po ang hindi ko nabanggit ng nakarang linggo, nang ibig sabihin, 40 días, Kastila po yun, 40 days na sakripisyo ng nasa baba, which is yung tao yon, at parusa ng nasa itaas. Bakit sakripisyo ng tao? Actually, nung ginawa ang arko ni Noah, nung ipinagawa sa kanya yan, matanda na siya. At kumonsumo po yun ng 100 araw bago niya natapos ang arko. Imagine nyo, wala pang mga chainsaw noon, walang pako, walang masilya. Ang lahat ng kanilang gagamitin ay galing sa kalikasan. Walang pako, edi syempre baging na pantali doon sa mga poste ng barko. At wala ring masilya doon na ready-made, yung mga babangit ako ng mga yung nilalagay sa bubong, ano, yung wood glue. Okay, walang gano'n noon. So, ibig sabihin, yung mga dagta pa rin ng kahoy ang kanilang kukunin para siyang magsilbing masilya o kaya yung mga lupa na pinatutuyo. So, sa kabila ng kawalan pang mga kagamitan noon sa paggawa ng barko, nagawa ni Noah ang pinakamagandang arko. At yung proseso ng paggawa, isang sakripisyo na po yun sa kanya bilang siya ang inatasan at gumaganap ng panahon na yon. Okay, pero nagampanan niya yun. Kumpara sa pasang krus ni Noah nung panahon niya at sa pasang krus natin ngayon, sa kahirapan ngayon, sa mga epekto ng kahirapan na droga, ganyan, gambling, no? So, walang-wala, ni katiting sa sakripisyong ibinigay ni Noah nung panahon niya. Di po ba, ang magtayo ka ng malaking arko sa ibabaw ng bundok? Sa bagay, nasa bundok po ang mga malalaking kahoy, no? At yung laiting ka ng mga tao nakakakita sa ginagawa mo dahil hindi nila naintindihan kung sino yung nag-utos sa'yo. Hindi nila nakilala kung sino yung nag-utos sa'yo. At ikaw, bilang isang dating hinuhusgahan na lasinggero, si Noah yun, ano, ay binaliwala niya ang lahat ng yon. Kaya nung dumating ang 40 days na ulan, araw at gabing umuulan, yun, ang mga tao ay kumakatok na para pagbuksan ng arko ni Noah at makisakay dun sa kanyang arko. Pero hindi na po pwede. Sapagkat tapos na nagbigay na ng ultimatum
No. So ang tanging naniwala lang, yung mga nilikhang iisa ang kaisipan. Alam mo ba, para bang nakaparade, nakapila, hindi na nga halos sinuutosan ni Noah eh. Talagang parang may kusang nag-uutos sa kanila. Silang dalawa, pares isang babae, isang lalaking hayop, pumapasok sa arko. At walang kahirap-hirap si Noah sa pagga-guide dun sa mga nilikhang iisang kaisipan. At naisakay niya yun dun. Actually, ang Noah's Ark, pagdating na ng buwan ng itatalakay natin yan, ay ididetalye pa rin natin kung paano at saan napadpad ang Noah's Ark na yan. Okay? So yun po, 40 diyas na sakripisyo ng tao sa ibaba, lahat po kasi ng tao sa panahon na yon, talagang naghirap. Mahirap yata malunod ha. Mahirap malunod. Unti-unting nararamdaman mong malulunod ka na, wala ka na matakbuhan, no? Okay. Sakripisyo din po yun ng mga taong hindi naniniwala. And then, parusa ng nasa itaas. Actually, ang parusa nun ay tinatawag nating gumaganap lang dito sa buhay natin mga tao. At yun ay nasa level pa lang ng engkanto. Kasi kapag nagbigay ng ulan, ang isang kapuluan ay ulap lang po yan na pwedeng magbaha sa isang bahagi lang ng kapuluan at hindi sa buong mundo magbabaha. Bagamat ang lugar ni Noah noon ay talagang doon pa lang dumadami ang tao sa yung pinakamalapad na kontinente. Kung saan? Sa gitnang silangan po yun. Okay, so sa panahon naman ni Jesus, so yun ang simula ng Kwaresma. Parang teaser, parang preview ng tunay na kahulugan ng 40 days. Kasi papasok na ang gaganap na dakilang espiritu ay gumamit ng pangalang Jesus. Sapagkat yan po ang kanyang padron na gagampanan bilang siya ang lalaking anghel na gaganap dito. So yon. Sa panahon ng edad na 0 hanggang 13 anyos, Jesus ay nasa lugar ng letter J, kung saan yun po ay matatagpuan sa gitnang silangan. Ano yun? Chris? Jerusalem, yan. Yun po ang kahulugan ng J, sa gitnang silangan. And then, yun po ngayon, sa edad na 0 hanggang 13 yun ha, nasa piling po siya ng kanyang magulang. Pero ngayon, sa panahon ng Kwaresma, yan po ang inalis nila kung saan naroroon ang Kristo nung siya ay sa edad na 13 hanggang 30 anyos. At yan ho ang kabuuan ng kahulugan ng Kwaresma. Gumanap siya sa East, West, North, South. Pero kung paano niya ginampanan ang kasaysayan doon, yun ho ay binuo niya na, pinatatag niya ang muhon sa bawat sulok ng mundo nating ito na kanilang nilikha. Okay, so ang kabuuan nito na dating figura natin sa edad na yan ay madadagdagan na ngayon na kung saan mula sa gitna pumunta siya, ang Mesiyas, pumunta siya sa East, North, South, West. Kaya ang hitsura ng ating plataforma ay yun po. Yan po ang kanyang figura. Tala po ba yon? Hindi, di ba? Sa pakatwid, may kulang. Yung isang kabahagi, yung ginampanan ng babae. Kasi nga po magkaagapay sila eh. Kaya dito sa ating programa, may sagot na po tayo doon sa tinatawag na ecosystem, yung kahalagahan ng babae. Dahil iyon na nga ho talaga ang mission natin, ipakilala na ang gumanap na babae. So, sa panahon ngayon, di sa panahon ni Kristo yon, sa panahon ng Jesus na 13 and 14 siglo, ito po yung ating table of content. Yan, makikita nyo po. Sa panahon niya, 13 and 14 sa table of content. Pero sa siglo, 6 and 7 po siya. Nakikita, Chris? Hindi. Hindi masyado. Oo. Kahit ilapit ko. Kasi maliwanag, So, yan. Anyway, sa slide na lang po. Ipalalabas ko yan sa susunod. So, yung pong panahon niya, then nasa transition period na po tayo na kung saan, kumbaga, change court na. Ang babae na ang naka-front ngayon. Kung dati, nakahakbang ang kanan natin bilang sumisimbolo sa lalaki at nasa likod ang kaliwa, sumisimbolo sa babae. Ngayon, paghakbang natin ngayon, kanan na ang babae. Yun, nasa likod at nakasuporta ang lalaki. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya sa panahon ng Kristo, 40 days na sakripisyo at kamatayan ng Kristo sa krus. Ibig sabihin, binigyan na po ng hangganan ang kanyang gagampanan na yung krus na daan na yon ay ipapako na sa gitna. Pero kung ano yung kahulugan ng krus na yon, yun po talaga ang kabuuan ng tinatawag nating tala. Okay, so ngayon, pag change court na babae na ngayon ang
siglo na ng babae ang magaganap. Ito po ang kahulugan. Si Imiza na, no? Yung ating tarpaulin. So 40 days na parusa at kamatayan sa krus. So ibig sabihin, sa panahon ni Kristo na kung saan Jesus ang kanyang dinalang katuruan, ay itinuro po niya ang quadratic equation. Yung quadratic equation, A plus B equals C. May positive A, may negative A, positive X, negative X, positive Y, negative Y. So, yun yung quadratic equation. Sa first quadrant, positive, positive. Sa second quadrant, positive, negative. Sa third quadrant, negative, negative. Sa fourth quadrant, ganun yun, no? Di ba? So, sa high school po itinuro yun. Kaya, kumbaga sa pagkukumpara o paghahalin tulad, ang ginampanan sa panahon ni Jesus na 2,000 taon ay tumatama sa katuruan ng high school level pa lang. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay tapos ng high school, nakaganap ka sa panahon yan, hindi pa ho dun natatapos ang istorya ng buhay. Kasi kailangan mo pang tumuloy sa college. Ang karamihan sa mga graduate ng high school ay hindi pa ho makapagsabayan ng mga requirements sa pag-aaral at saka sa trabaho, di po ba? Kaya kailangan makatungtong ka ng college. So, yun ho ang partisipasyon ng gagamit ng pangalang Imiza. Siya na po ang gaganap sa North, East, West, South na direksyon ng kanyang ginampanan bilang Krishna. So, kasabay po nito, kaya nga, parusa at kamatayan sa krus. Ibig sabihin, dapat problem solving na yon yung panahon niya. Na, dapat alam mo na yan. Dapat alam mo kung anong gagawin mo kapag dumating sa iyo ang problemang ito. Dapat natutunan mo na yan. So, yun. Kapag hindi mo na i-apply ang krus na daan, ang timbangan ng kaisipan sa iyong mga nararamdaman, sa iyong pamumuhay, yan, kamatayan sa krus. Yan na yung hangganan ng buhay mo at diyan ka na huhusgahan. Dahil yan na po, panahon na ng sukatan at saka ng subukan. Okay, so kaya nga po ginampanan ang tunay na kahulugan ng Kwaresma sa figurang ito na ating ipinakita nung nakaraan. Yan po, sa ginampanan ng lalaki, kailangan malaman po muna natin ang kompletong istorya ng lalaki, 0 hanggang 13 bilang siya ay Mesiyas, 13 hanggang 30 bilang siya ay gumanap sa pangalang Emmanuel, Salvador del Mundo. Buong mundo na po, dinireksyon niya na po yung 4 na yon, pinuntahan niya yung 4 na direksyon. And then ito yun, yung nawawalang gitna, yung 13 hanggang 30 anyos. At lumitaw lang siya sa Biblia sa edad na 30 hanggang 33.5 na kung saan, wakas na yon. Huling bahagi na yon. Pero yung gitna, dun po ang proseso ng buhay na napakahalagang inalis ng mga unang nagturo sa atin. Kaya talagang hindi ho natin masisisi kung bakit ang mga tao ay hindi natuto ng proseso ng buhay. Sapagkat nandun po ang tunay na timbangan. Sa gitnang yan, na kung saan ang North, East, West, South, ayan na po malinaw na ninyo. Katuruan ni Juan, Mateo, Marcos at Lucas, yan po ay tala. Yan po ay nakita nyo nang ipinaliwanag ko sa Manila paper. Dinitali ko pong isinulat yan nung nandun kami sa Parañaque at nag-aaral kami. Yun ho, yung buwan ng Pebrero. Pwede nyo pong buksan yan sa email ng Kakampi Online. Okay, so yun po, para makita nyo kung paano ko na ipinakita na ang talang yan, yan po ang acronym ni Juan, Mateo, Marcos at Lucas. Okay, napakabilis ng oras. Yan. Kaya nga po, sa susunod, ibibigay natin ang kahulugan, bakit nga ba kailangan ng Kwaresma? Ano ba ang kahalagahan ng Kwaresma sa material? Yan, meron po akong 5-6 na nakasulat dito. Nung first Tuesday, kahulugan ng templo, ayan, yan na po, no? And then yung second, ito ngayon, Tuesday, kasabay niyan, talagang tumatama po ang paksa sa ating paksa din. Yung okasyon ng ating sa ating luntiang pulo ay tumatama na po sa paksa. Para bang i-focus na, imina-mindset na ang tao na talagang panahon na dahil sa ayaw niyo at sa gusto ng mga unang nagturong yan, kahit na anong tago nyo pa sa galing ng kababaihan, lilitaw at lilitaw talaga yan. Lalabas at lalabas dahil kalikasan po yan. So, kaya lang, dun papasok ngayon yung timbangan ng tinatawag nating tala. Hindi lahat ng kababaihan, kapag hindi natuto ng timbangan, kung mo ba sabi, sila na ngayon, ikaw na, kababaihan, no? Oh, so, hindi pwedeng ganun. Kailangan may timbangan pa din. Hindi nyo pwedeng lagpasan naman
hindi niyo pwedeng pangunahan ang inyong kapareha, lalo na kung may asawa na kayo. So, ngayon, kung kayo ay nangangamuhan, so, laging nandun yung timbangan. So, yung proseso ng timbangan na yun, madidiscuss natin yun kapag nandyan na yung problema. Mahirap kasing mag-discuss ng problema kung hindi ikaw mismo ang sangkot at hindi ikaw yung nagtatanong. Kaya, iniimbitahan ko po kayo, tumawag na kayo sa mga telephone number na sinabi ko para ho sa ating interaction at para higit niyong maliwanagan kung ano ba to at sino ba tong babae na itinago sa dilim. Muli, ayan, dumako na po tayo sa hangganan ng ating isang oras ng pagtatalakay at abangan nyo yung susunod na marami pa nating bubuksan sa inyo na liwanag ng kaisipan. Muli, maraming salamat sa iyo, Madam Fe Nicodemus, sa pagbibigay nyo at pagbubukas nyo ng pinto para po ako ay makapagprograma dito sa Kakampi Online. At talagang ini-enjoy ko po ang aking ginagawang ito. Sinasamahan ko ng pagmamahal ang aking gawain. Hindi ho pera ang aking nilalayon dito, kundi ang pagmamahal na maihahain ko sa inyo kung ano itong aking tinanim at aking inani. Okay? So, ngayon, pati mga elemento ng, yan, bubuksan natin yan sa inyo. So, maraming salamat din sa aking mga produkto na Ultra Pure Water Purifier at ang Elmo's Whitening Soap na nasubukan na ng karamihan sa mga taga-Taytay. Ayan po, yan mga taga-Taytay, iniimbitahan ko kayo, para po sa ating co-production. Abangan niyo po ako doon sa i-introduce ko sa inyo. Pero lahat po ng mga professional ng taga-Taytay ay iniimbitahan ko po kayo na tumawag sa akin para makasama po kayo doon sa aming Towns and Cities magazine dahil kailangan po makilala na kayo sa inyong kontribusyon sa pag-unlad ng bayan ng Taytay. Okay? Maraming salamat po at muli ako si Mayet Robles ang nagsasabi sa inyo ng magkita-kita tayo hanggang sa muli. Ganyan na trumpong tumatarang